Hindi ka na namin kailangan? Buntis si Sofia. Maghiwalay na tayo ng maayos. Nasa sala kami ng mga biyenan ko. Pinapunta ako roon matapos akong tawagan ng biyenan kong babae. At pagdating ko inihagis ng asawa ko ang divorce papers sa harap ko. Sa tabi niya nakaupo ang dati kong kaklase sa kolehiyo, hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Sinampal ako ng biyenan ko at sumigaw. Nalulugi na ang kumpanya ng tatay mo, kaya wala nang dahilan para panatilihin pa ang isang manugang na walang silbi. Yung kinuha ng asawa ko ang mga credit card ko mula sa pitaka ko at ginupit ang mga ito. Inilagay naman ng biyenan ko ang mga damit ko sa isang itim na plastic bag at itinapon sa labas ng pinto. Habang palaboy-laboy ako sa gabing iyon, na walang dala isang tawag ang natanggap ko mula sa opisina ng sekretarya ng aking ama. Isang tawag na babago sa lahat. Hindi kailanman inakala ng asawa ko kung sino talaga ang tunay na may-ari ng kumpanyang pinagtrabahuan niya sa loob ng 10 taon. Pagkaraan ng isang linggo sa mismong araw na uupo na sana siya bilang bagong CEO, ako ang pumasok sa conference room. At nang lumabas siya sa silid na iyon, pulis na ang kasama niya, hindi na ang kanyang business suit. Ang kwento ng isang hindi malilimutang paghihiganti ay magsisimula na ngayon. Bago magsimula ang kwento, nais kong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong. Mangyaring mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig para maipadala ko sa inyo ang aking mga pagbati. Akala ni Clara ay nasa isang business trip sa ibang bansa ang kanyang asawa. Isang linggong meeting daw ito kasama ang mga kliyente mula sa Singapore. Pero nang hapong iyon, isang tawag ang natanggap niya mula sa kanyang biyenan. Pumunta ka rito sa bahay ngayon din. May mahalaga tayong pag-uusapan. Iba ang tono ng boses ni Mrs. Reyes, ang kanyang biyenan. Hindi ito galit o malamig. Sa halip, ito ay kakaibang kalmado. Ang kahinahunan na iyon ay nagdulot ng kaba sa puso ni Clara, ngunit bilang isang manugang hindi niya maaaring tanggihan ang utos ng kanyang biyenan. Nagmamadaling nag-ayos si Clara at pumunta sa bahay ng kanyang mga biyenan. Pagbukas niya ng pinto natigilan si Clara. Nakita niya ang 2 taong magkatabing nakaupo sa sofa sa sala. Ang kanyang asawa si Miguel, na dapat ay nasa business trip at sa tabi niya isang pamilyar na babae na nakadekwatro. Ito si Sofia, isang junior niya sa kolehiyo at marketing team leader sa kumpanya ni Miguel. Hindi makapaniwala si Clara sa kanyang nakikita. Bakit nandito ang asawa niya na dapat ay nasa biyahe? At bakit kasama niya si Sofia na parang natural lang ang lahat? Napakaraming tanong ang bumulabog sa kanyang isipan ngunit wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Noon kinuha ng kanyang biyenan ang isang folder ng mga dokumento mula sa mesa at lumapit kay Clara. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mrs. Reyes. Isang ngiti ng isang taong sigurado sa kanyang tagumpay. Clara, umupo ka. Malambing, nasabi ng biyenan niya. Sa loob ng 6 na taon nilang pagsasama, ngayon lang niya narinig ang ganoong kalambing na tono mula rito. Ang boses na iyon ay nagdulot ng kilabot sa kanya. Nang maupo si Clara sa dulo ng sofa, itinulak ng biyenan niya ang mga dokumento sa mesa. Alam mo bang malapit ng malugi ang kumpanya ng tatay mo? Nayanig ang mundo ni Clara, ang kumpanya ng kanyang ama. Ang pharmaceutical company na pinaghirapan nito sa buong buhay niya. Mula nang pumanaw ang kanyang ama noong nakaraang buwan, hindi na niya alam kung ano ang nangyayari sa kumpanya. Abala siya sa pag-aasikaso ng burol at hindi pa naaayos ang mga usapin sa mana. Nagpatuloy ang kanyang biyenan, tinutuktok ang mga dokumento. Wala nang dahilan para panatilihin pa ang isang manugang na walang silbi. Walang pera, walang trabaho, at ngayon wala nang yaman. Bakit pa namin kailangang pakainin ka sa bahay na ito? Bawat salita ay parang punyal na tumutusok sa puso ni Clara. Ngunit bago pa man siya makasagot nagsalita si Miguel. Hindi siya makatingin ng diretso kay Clara. Nakayuko siyang nagsalita sa mababang boses. Clara, buntis si Sofia. Naging yelo ang hangin sa sala. Wala nang marinig si Clara. Tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nakita niyang inilagay ni Sofia ang kamay nito sa kanyang tiyan. Ang kilos na iyon ay parang isang patalim na tumusok sa paningin ni Clara. Muling nagsalita si Miguel.
Ayusin na natin ito ng maayos. Ang isang pangungusap na iyon ang naging tuldok sa kanilang 6 na taong pagsasama ng maayos. Inulit ni Clara ang salitang iyon sa kanyang isip. Ang 6 na taon na ginugol niya sa bahay na iyon ay isang bagay na kailangan lang ayusin ng maayos para sa kanyang asawa. Nanikip ang kanyang dibdib, ngunit pinigilan ni Clara ang kanyang luha. Nangako siya sa sarili na hindi siya bibigay sa harap nila. Agad na tumayo ang kanyang biyenan na parang naghihintay lang. Kinuha niya ang 3 itim na plastic bag na nakahanda na at pumasok sa kwarto ni Clara. Sinimulan niyang isilid ang mga damit nito nang walang pakundangan. Walang pag-aalinlangan sa mga kamay ng kanyang biyenan habang binubuksan ang mga drawer at inihahagis maging ang kanyang mga damit na panloob sa mga bag. Para bang matagal na niya itong pinraktis para sa araw na ito. Wala man lang mga mamahaling gamit, sabi ng biyenan niya sabay tapon ng mga plastic bag sa labas ng pinto. Gumawa ng malakas na kalabog ang mga bag pagbagsak sa sahig. Ang 6 na taon ni Clara ay naibuod sa 3 itim na plastic bag. Pagkatapos, kinuha ni Miguel ang card ni Clara mula sa kanyang wallet. Ito ang supplementary card. Ang tanging card na magagamit ni Clara mula nang ikasal sila. Kumuha si Miguel ng gunting at ginupit ang card sa gitna. Ang maliit na tunog na iyon ay umaling-aungaw sa tahimik na sala. Pinanood ni Clara ang pagbagsak ng mga piraso ng card sa sahig. Pakiramdam niya kasamang naputol ang kanyang dignidad at ang 6 na taon ng kanilang pagsasama. Ngunit hindi nagsalita si Clara. Tahimik niyang kinuha ang mga plastic bag sa labas ng pinto. Paglabas niya umuulan. Wala siyang payong. Dala ang isang plastic bag sa bawat kamay at isa pa sa ilalim ng kanyang braso. Naglakad si Clara sa ulan. Dumaloy ang ulan sa kanyang mukha at hindi niya alam kung ito ba ay luha o ulan. Gaano katagal siyang naglakad. Habang nakaupo at sumisilong sa ilalim ng bubong ng isang 7-Eleven, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Si Miss Clara Mendoza po ba ito? Ako po si Kim mula sa opisina ni Chairman Mendoza, ang opisina ng kanyang ama. Natigilan si Clara nang malaman na gumagana pa rin ang opisina kahit pumanaw na ang kanyang ama. Miss Mendoza, kailangan ninyong pumunta sa opisina sa Ortigas bukas ng umaga para sa pagbubukas ng huling habilin ni Chairman. Hihintayin po kayo ni Attorney Jose Reyes. Huling habilin. Ngayon lang narinig ni Clara na may iniwang huling habilin ang kanyang ama. Pagkatapos ng tawag, matagal na tinitigan ni Clara ang madilim na screen ng kanyang telepono. Dumikit ang basang buhok sa kanyang noo at ang ilaw mula sa 7-Eleven ay malamig na tumama sa kanyang mukha. May isang bagay na hindi alam ni Clara. Ang kanyang ama, si Chairman David Mendoza, ay naghanda ng isang bagay na napakalaki para sa kanya nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita. Ito ay isang kalasag at isang espada para kay Clara, hindi bilang isang pinalayas na manugang, kundi bilang tunay na bida ng kwentong ito. Sa sandaling mabuksan ng lihim na ito, ang mundo ng mga taong nagpalayas sa kanya ay guguho. Gabi iyon sa isang murang motel nagpalipas ng gabi si Clara. Isiniksik niya ang 3 itim na plastic bag sa aparador at humiga sa matigas na sahig ngunit hindi siya makatulog. Tumama sa kanyang mga mata ang ilaw ng fluorescent at hindi tumigil ang hilik mula sa kabilang kwarto. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Isang tawag ang hindi maalis sa kanyang isipan. Ang tawag mula sa opisina ng kanyang ama. Pagbubukas ng huling habilin. Para kay Clara na hindi man lang alam na may iniwang habilin ang kanyang ama, ang mga salitang iyon ay napakabigat at nakalilito. Ang kanyang ama ay bihirang magsalita tungkol sa pera. Kahit na nagpapatakbo siya ng isang pharmaceutical company, lagi niyang sinasabi kay Clara, basta't malusog ka ayos na, mag-aral ka ng mabuti. Iyon lang, at ngayon may iniwan siyang habilin. Ano kaya ang nilalaman nito? Kinabukasan ng umaga, umalis si Clara sa motel at pumunta sa Ortigas. Lukot-lukot ang kanyang damit na nabasa ng ulan kagabi at namamaga ang kanyang mga mata sa mukhang walang make-up. Pagpasok niya sa lobby ng gusali kung saan matatagpuan ang law firm, nakita niya ang kanyang refleksyon sa marmol na sahig.
Alam niyang mukha siyang kahabag-habag. Ngunit hindi siya huminto. Paglabas niya ng elevator at pumasok sa conference room, isang lalaki ang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. May mga puting buhok na nakasuot ng itim na salamin at may matatag na hitsura na hindi madaling magpakita ng emosyon. Ito si Attorney Jose Reyes, ang abogado ng kanyang ama sa loob ng 30 taon. Nang makita si Clara, tumayo si Attorney Reyes. Yumuko siya ng malalim at sinabing, "Hinihintay po namin kayo, Miss Clara." Nang maupo si Clara, hindi agad pumasok sa usapan si Attorney Reyes. Binigyan muna niya ito ng isang basong tubig at tahimik na pinagmasdan ang kanyang kalagayan. Namamagang mga mata, lukot na damit. Isang bakas ng awa ang gumuhit sa mga mata ni Attorney Reyes, ngunit hindi niya ito ipinakita. Sa halip, itinulak niya ang isang brown na sobre sa harap ni Clara. "Ito po ay ipinagkatiwala sa akin ni Chairman bago siya pumanaw. Ang kanyang huling habilin ay ibigay ko ito ng personal sa inyo kapag wala na siya." Mabigat ang sobre. Binuksan ito ni Clara gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa loob, mayroong isang notaryadong kopya ng huling habilin, ilang mga dokumento na may selyo ng law firm at isang sulat. Sinimulang ipaliwanag ni Attorney Reyes ang nilalaman ng habilin. Inilagay po ni Chairman ang 40% ng shares ng kumpanya sa ilalim ng isang trust sa pangalan ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Clara. 40% ng shares, halos kalahati ng kumpanya ng kanyang ama. Nagpatuloy si Attorney Reyes. "Hindi lang po iyan. Ang pagmamay-ari ng gusali ng head office ay nasa ilalim din ng isang hiwalay na trust sa pangalan ninyo. Sa kasalukuyang market value, ang pinagsamang halaga ng shares at ng gusali ay higit sa 2 bilyong piso. 2 bilyong piso! Inulit ni Clara ang numero sa kanyang isip, ngunit hindi ito mag-sink in. Para sa isang taong nagpalipas ng gabi sa sahig ng isang motel, ang 2 bilyong piso ay tila hindi totoo. Ngunit seryoso ang ekspresyon ni Attorney Reyes at ang mga selyo ng law firm sa mga dokumento ay tunay. Nanginginig ang boses na nagtanong si Clara. "Attorney, bakit hindi po sinabi sa akin ni Papa ang lahat ng ito?" Inayos ni Attorney Reyes ang kanyang salamin at maingat na sumagot. "Matagal na pong nabasa ni Chairman ang tunay na pagkatao ng inyong asawa." Isang malakas na kabog ang naramdaman ni Clara sa kanyang puso. Ilang beses pong sinubukan ni Miguel na alamin ang mga ari-arian ni Chairman, mga lupa, financial assets, pati na ang mga detalye ng shares sa kumpanya. Sa bawat pagkakataon, nahaharangan siya ng mga security measures na inilagay ni Chairman, kaya wala siyang nalaman. Napakuyom ang mga kamay ni Clara sa ibabaw ng mesa. Ang katotohanang lihim na sinisiyasat ng kanyang asawa ang yaman ng kanyang ama. Iyon ay mas malalim na pagtataksil kaysa sa mga salitang, "Ayusin na natin ito ng maayos," na narinig niya sa sala ng mga biyenan niya kahapon. Nangangahulugan ito na sa simula pa lang ng kanilang kasal, sa pagpasok niya sa kumpanya ng kanyang ama, pera ang nasa ilalim ng lahat ng ito. Idinagdag ni Attorney Reyes. "Alam po ni Chairman ang lahat ng ito, ngunit hindi niya sinabi sa inyo. Ayaw niyang masaktan kayo. Sa halip, gumawa siya ng isang kalasag para sa inyo gamit ang mga dokumentong ito." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Clara. Tahimik na pinaghandaan ng kanyang ama ang araw na itataboy siya ng walang anumang reklamo. Gaano kabigat ang puso ng isang ama na alam ang nalalapit na kasawian ng kanyang anak, ngunit hindi ito direktang mapigilan. Pakiramdam ni Clara ay nadudurog ang kanyang puso. At sa ilalim ng sobre may isang sulat, sulat kamay ng kanyang ama. Magulo, ngunit bawat letra ay isinulat ng may diin at malinaw. Napaiyak si Clara sa pagkakita pa lang sa sulat kamay nito. Hindi niya kayang isipin kung ano ang nararamdaman ng kanyang ama habang isinusulat ang liham na ito. "Clara, anak ako, ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito. Buong buhay akong gumawa ng mga gamot na nagliligtas ng buhay, kaya gamitin mo ito para magligtas ng buhay." Nanginginig ng husto ang mga kamay ni Clara habang binabasa ang sulat. Tumulo ang kanyang mga luha sa mga salita, bahagyang kumalat ang tinta. Niyakap ni Clara ang sulat sa kanyang dibdib at tahimik na umiyak ng matagal. Nanatili si Attorney Reyes sa kanyang upuan at hinintay siya.
Makalipas ang ilang sandali, pinunasan ni Clara ang kanyang mga luha. Kinusot niya ang kanyang mga mata at ilang beses na kumurap pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo. Mahirap paniwalaan na galing sa isang taong umiiyak lang kanina, ang kanyang mga mata ngayon ay may matatag na determinasyon. Attorney, opo, Miss Clara. Pakibilisan po ang proseso ng mana at pakisigurong lihim ang lahat. Huwag ipaalam kay Miguel, sa biyenan ko o kanino man. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Attorney Reyes. Sa mga mata ng abogadong nagsilbi sa kanyang ama sa loob ng 30 taon, nakikita niya ang refleksyon ng ama sa anak. Masusunod po. At may isa pa po akong kailangang sabihin. Ibinaba ni Attorney Reyes ang kanyang boses. Sa kasalukuyan iniisip ni Miguel na siya na ang tagapagmana ng kumpanya. Iniisip niyang dahil pumanaw na ang kanyang biyenan, natural lang na siya ang magmamana. Kaya sa mga sandaling ito, may inihahanda na siyang hakbang. Kinagat ni Clara ang kanyang labi. Ang lalaking nagpalayas sa kanya at gumupit ng kanyang mga card kahapon ay sinusubukan ding agawin ang kumpanya ng kanyang ama. Habang inaayos ang mga dokumento, sinabi ni Attorney Reyes ang kanyang huling mga salita. Ngunit wala siyang alam. Hindi niya alam na nasa loob siya ng bitag na inihanda ni chairman at hindi niya alam kung sino ang tunay na may-ari. Paglabas ni Clara sa conference room, iba na ang kanyang mga hakbang. Hindi na siya ang taong naglalakad sa ulan na may dalang mga plastic bag. Tuwid na tuwid ang kanyang likod. Mahigpit na hawak ni Clara ang sulat ng kanyang ama. At sa ilalim nito ay ang bigat ng 2 bilyong piso. Hindi pa alam ni Miguel kung ano ang daladala ng asawang pinalayas niya pagbalik nito. At hindi niya alam na ang inihanda ng kanyang biyenan para sa kanyang anak ay hindi lang simpleng mana, kundi isang sandata para sa pagbawi. Bukod sa mana, may isa pang bagay na iniwan ang ama ni Clara, isang tao. Si Aling Feli, ang ingat yaman sa loob ng 30 taon, ang buhay na kahadeyero ng kumpanya na kasama na niya mula pa noong nagsisimula pa lang siyang magtayo ng pabrika. Pagkatapos umalis sa law firm, nang hapong iyon tinawagan ni Clara si Aling Feli. Nang sagutin ni Aling Feli ang tawag, matagal siyang hindi nagsalita. Tanging ang tunog ng pagsinghot ang maririnig sa kabilang linya. Pagkatapos, isang nanginginig na boses ang narinig niya. Clara, anak, ayos ka lang ba? Naku, ang aming Clara. Sumagot si Clara na ayos lang siya ngunit bahagyang pumiyok ang kanyang boses. Napansin iyon ni Aling Feli. Nasaan ka? Magkita tayo ngayon din. Ipapakain muna kita. Ganoon si Aling Feli. Para sa kanya, mas mahalaga ang isang mainit na pagkain kaysa sa anumang magarbong salita ng pag-alo. Nagkita sila sa isang maliit na karinderya malapit sa kumpanya. Nang makita ni Aling Feli ang mukha ni Clara, muli siyang napaluha. Kamukhang kamukha mo ang chairman. Sa mga salitang iyon namula rin ang mga mata ni Clara. Ngunit pinigilan niya ang kanyang luha. Hindi ito ang oras para umiyak. May mga kailangan siyang gawin. Nang maihain ang pagkain, unang nagsalita si Aling Feli. Kahit walang nagtatanong, nagsimula siyang magsalita nang walang tigil. Para bang ang lahat ng kanyang kinikimkim ay biglang sumabog nang makita niya si Clara. Clara, may kailangan akong sabihin sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ni Aling Feli. Nawala ang kanyang mga luha at napalitan ng isang matatag na determinasyon. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa kumpanyang iyon ngayon. Ibinaba ni Clara ang kanyang kutsara. Ibinaba ni Aling Feli ang kanyang boses at nagsimulang magkwento kung paano nagbago ang kumpanya pagkamatay ng kanyang ama at kung paano ginamit ni Miguel ang kanyang posisyon bilang sales director para kontrolin ang kumpanya. Sa loob ng 30 taon, sa accounting department, alam ni Aling Feli ang pasikot-sikot ng pera ng kumpanya mula sa password ng safe hanggang sa lokasyon ng mga file, lahat ay nasa isip niya. Yung manugang na yan, hindi pa man tapos, ang burol ni chairman umupo na agad sa opisina ng presidente. Naglagay pa ng nameplate na may pangalan niya. Nanginginig ang kamao ni Aling Feli sa ibabaw ng mesa. Hindi lang iyan. Yung nanay niya, si Mrs. Reyes, araw-araw pumupunta sa kumpanya at ipinagkakalat sa mga kliyente na halos sa anak na niya ang kumpanya.
Ginagamit niya ang corporate card para sa mga mamahaling hapunan para makipag-entertain daw. Napakuyom ang mga kamay ni Clara sa ilalim ng mesa. Ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama sa buong buhay niya ay naging palaruan na nila pagkamatay nito. Galit ang naramdaman niya, ngunit sinubukan niyang kontrolin ang kanyang ekspresyon. Hindi na napigilan ni Aling Feli ang sarili at itinaas ang kanyang boses. Kanina lang nakasalubong ko yung babaeng iyon sa hallway at alam mo ba kung anong sinabi niya? Naalala ni Aling Feli ang sandaling iyon at nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Hoy tindera, dalhan mo ako ng kape sa opisina ng presidente. Yung mamahalin ha? Iiling-iling na, sabi ni Aling Feli. Inutusan akong magtimpla ng kape ako na 30 taon nang nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Kung buhay lang si chairman, hindi niya magagawa iyon. Hinawakan ni Clara ang kamay ni Aling Feli. Magaspang at makapal ang mga ito. Mga kamay na sa loob ng 30 taon ay nagbuklat ng mga ledger, nag-ayos ng mga resibo, at nagbukas at nagsara ng safe. Mahigpit na hinawakan ni Clara ang mga kamay na iyon at sinabing, Aling Feli, may hihilingin po ako sa inyo. Tumingin si Aling Feli sa mga mata ni Clara. Iba ang kislap sa mga mata ni Clara ngayon. Hindi na ito ang malungkot at pagod na mga mata na nakita niya kanina pagpasok sa karinderya. Ito ang mga mata ng isang taong may determinasyon. Sabihin ninyo po sa akin lahat ng ginagawa ni Miguel sa kumpanya. Ledger, resibo, dokumento, anumang kahinahinala, pakikuha po ng kopya. Matagal na tiningnan ni Aling Feli ang mga mata ni Clara pagkatapos ay tumango. Walang pag-aalinlangan. Sige, gagawin ko. May utang na loob ako kay chairman. Ito ang paraan ko para mabayaran iyon. Mula ng araw na iyon, kumilos na si Aling Feli. Sa araw nagtatrabaho siya sa accounting department tulad ng dati. Pagkatapos ng trabaho, kapag wala ng tao sa opisina, tahimik siyang bumabalik sa accounting department. Mga resibong may selyo ni Miguel, mga statement ng corporate card, mga ledger ng gastos para sa bawat kliyente. Gamit ang kanyang 30 taong karanasan, pinili ni Aling Feli ang mga kinakailangang dokumento isa-isa at gumawa ng mga kopya. Ang tunog ng photocopy machine ay mahinang umalingaw sa tahimik na opisina, ngunit hindi nanginginig ang mga kamay ni Aling Feli. Samantala, si Miguel, na walang kamalay-malay, ay kumikilos na parang sa kanya na ang kumpanya. Araw-araw siyang pumapasok sa opisina ng presidente, sumasandal sa upuang pang-ehekutibo at ipinakikilala ang sarili bilang susunod na CEO sa mga meeting kasama ang mga kliyente. Yumuyuko ang mga empleyado at walang nangahas na kontrahin siya. Sa isang kumpanyang walang pinuno, ang may pinakamalakas na boses ang nagiging pinuno. Si Mrs. Reyes ay mas lantarang kumilos. Pumapasok siya sa lobby ng kumpanya na parang sarili niyang bahay, nagdadala ng mga asawa ng mga kliyente para kumain. Ang bayad sa restaurant, syempre, ay sa corporate card. Kapag naging CEO na ang anak ko, dodoblehin namin ang supply ninyo, lagi niyang ipinagmamalaki. Lahat ng ito ay pinapanood ni Aling Feli. At masinsinan niyang itinatala ang lahat. Sino ang gumastos, magkano saan, at sino ang nag-aproba. Ang lumang notebook ni Aling Feli ay puno ng mga petsa at halaga. Pagkatapos ng trabaho, tinawagan ni Aling Feli si Clara. Clara, inayos ko na ang mga para sa araw na ito. Pero sa tingin ko may kakaibang daloy ng pera sa mga libro. Hindi ko pa sigurado, pero parang may perang lumabas na hindi dapat. Mahigpit na hinawakan ni Clara ang telepono. Aling Feli, mag-ingat po kayo. Huwag po kayong magpapahuli. Huwag kang mag-alala. Walang ibang ilaw na mas matagal na nakabukas sa kumpanyang ito kaysa sa accounting department. Walang maghihinala. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Clara sa labas ng bintana ng kanyang maliit na apartment. Ang mga ilaw ng lungsod ay nakakalat sa dilim. Hawak na niya ang kalasag na iniwan ng kanyang ama. Ngayon, kailangan niya ng isang espada. At ang mga materyales para gawin ang espadang iyon ay unti-unting naiipon sa pamamagitan ng mga kamay ni Aling Feli, isang dokumento sa bawat pagkakataon. Ngunit hindi pa alam ni Clara
na ang kakaibang daloy ng pera na natuklasan ni Aling Feli sa mga libro ay hindi lang simpleng maling paggamit ng pondo para sa entertainment. Sa dulo ng daloy ng perang iyon ay isang mas malaking kadiliman na hindi niya kailanman naisip. Lumipas ang isang linggo mula nang magsimulang mag-ipon ng mga dokumento si Aling Feli. Sa mesa ng maliit na apartment ni Clara, unti-unting tumataas ang bunton ng mga papel. Tuwing ikalawang araw dumadaan si Aling Feli sa apartment ni Clara pagkatapos ng trabaho para mag-iwan ng mga bagong dokumento. Lagi siyang may dalang Tupperware na may lamang pagkain kasama ang paalala, kumakain ka ba ng maayos? Ngunit ang atensyon ni Clara ay nasa mga dokumento, hindi sa pagkain. Habang dumarami ang mga dokumento na dala ni Aling Feli, lalong nagseseryoso ang mukha ni Clara. Noong una, inakala niyang simpleng mga statement lang ito ng corporate card. Mga gastos sa restaurant ng kanyang biyenan at mga gastos ni Miguel sa entertainment kasama ang mga kliyente. Siyempre, sapat na iyon para maging problema, ngunit ang mga ledger na kinuha ni Aling Feli mula sa kailaliman ng accounting department ay naglalaman ng mga bagay na hindi inaasahan ni Clara. Ang kakaibang daloy ng pera na binanggit ni Aling Feli ay hindi lang simpleng maling paggamit ng pondo. Binuklat ni Clara ang mga ledger isa-isa, sinusundan ang mga numero. Bilang isang nagtapos ng accounting, siya ay masinop at lohikal. Gumuhit siya ng linya gamit ang highlighter sa mga numerong hindi nagtutugma at naglagay ng tandang pananong sa mga kahina-hinalang transaksyon. At pagkatapos nabuo ang buong larawan, si Miguel ay gumawa ng isang pekeng kumpanya. Isang kumpanyang umiiral lang sa pangalan. Walang opisina, walang empleyado, walang totoong transaksyon. Isang shell corporation. Gumagawa si Miguel ng mga pekeng purchase order sa pekeng kumpanyang ito at nagbabayad sa kanila, sa gayoy inilalabas ang pera mula sa kumpanya ng kanyang ama. Nang pagsamahin niya ang mga halaga sa ledger, umabot ito sa 23 milyong piso. 23 milyong piso. Matagal na hindi maibababa ni Clara ang kanyang ballpen habang nakatingin sa numerong iyon. Ito ang perang pinaghirapan ng kanyang ama, pumapasok ng maaga at umuuwi ng gabi. Ang kanyang ama na hindi kailanman nahuli sa pagbabayad ng sahod ng kanyang mga empleyado at nagmamaneho ng segunda manong sasakyan. At ang perang iyon, 23 milyong piso, ay ninakaw ng kanyang manugang sa pamamagitan ng isang pekeng kumpanya. Nalamig ang mga daliri ni Clara. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Ang mga dokumentong dala ni Aling Feli sa kanyang susunod na pagbisita ay may kasamang mga kopya ng mga delivery receipt. Habang inihahambing niya ang mga resibo na nakaayos ayon sa kliyente, napansin niya ang isang pattern sa 3 partikular na kliyente. Ang presyo ng bawat item ay 10 hanggang 15% mas mataas kaysa sa presyo sa merkado at ang pagkakaiba ay ibinabalik sa isang hiwalay na bank account. Kickbacks. Ito ang tipikal na paraan ng pagtanggap ng pera sa ilalim ng mesa kapalit ng pagbibigay ng mas maraming kontrata sa isang kliyente. At sa tabi ng pangalan ng tumatanggap ng kickback, laging nakalagay ang parehong pirma. Sofia. Bilang marketing team leader si Sofia, ang nangunguna sa pagpili ng mga kliyente at pakikipagnegosasyon sa presyo at kasama niya si Miguel na naghahati sa mga kickback. Tumingin si Clara sa mga resibo at napangiti ng mapait. Hindi lang siya pinagtaksilan ng kanyang asawa at ng babaeng iyon, kundi nagnanakaw din sila ng pera mula sa kumpanya ng kanyang ama. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi pagkadismaya. At ang pagkadismaya na iyon ay mabilis na naging isang malamig na determinasyon. Pagkalipas ng ilang araw, may espesyal na dala si Aling Feli. Isang brown na sobre, iba ang ekspresyon ni Aling Feli. Isang halo ng pananabik at galit. Clara, galing ito sa safe sa opisina ni Sofia. Nang nasa labas si Sofia, pumasok si Aling Feli sa opisina ng marketing team leader. Bilang bahagi ng kanyang tungkulin, si Aling Feli ang namamahala sa mga duplicate key ng mga safe ng bawat departamento. Walang maghihinala.
Binuksan ni Clara ang sobre at bumuhos ang mga resibo. 12 ng mga ito. Mga resibo para sa mga mamahaling bag, mga mamahaling relo, mga tiket sa eroplano, at mga booking sa hotel para sa mga biyahe sa ibang bansa. Lahat ay binayaran gamit ang corporate card at ang pangalan sa card ay Miguel, pangalan ng kanyang asawa. Tiningnan ni Clara ang mga resibo isa-isa, sinusuri ang mga petsa. Sa araw na nag-aalala siya sa sasabihin ng kanyang biyenan, habang nagluluto sa kusina binilhan ni Miguel si Sofia ng isang bag na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Sa buwan na, kinailangan niyang humingi ng pera sa kanyang biyenan dahil kapos sila, sa budget nagbakasyon si Miguel at Sofia sa Palawan. Bawat petsa sa mga resibo ay isang panunuya sa 6 na taon ni Clara. Nagnitngit ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi natinag si Clara. Wala siyang panahon para magpadala sa emosyon. Inayos ni Clara ang mga resibo ayon sa petsa at inihambing ang mga ito sa mga statement ng corporate card gumagawa ng isang spreadsheet. Habang dumarami ang mga dokumento, lalong lumilinaw ang larawan. Embezzlement sa pamamagitan ng peking kumpanya, 23 milyong piso, pagtanggap ng kickback mula sa mga kliyente, paggamit ng corporate card para sa personal na gastos ng kanyang kerida. Habang dumarami ang mga kaso, lalong nanlalamig ang mga mata ni Clara. Ngunit sinabi ni Attorney Reyes na hindi pa ito sapat. Hindi sapat ang mga dokumento lang, Miss Clara. Sinusuri nila ang bunton ng mga papel sa opisina ni Attorney Reyes. Tinanggal ni Attorney Reyes ang kanyang salamin at hinilot ang pagitan ng kanyang mga mata. Ang mga numero ay maaaring bigyan ng ibang interpretasyon. Kung sasabihin ng abogado ng kabilang panig na ito ay mga gastusin sa negosyo o isang pagkakamali sa accounting, magtatagal ang kaso. Kailangan natin ng isang knockout punch. Knockout punch. Kailangan natin ng recording ng kanilang mga boses. Isang eksena kung saan sila mismo ang nag-uusap tungkol sa pera. Kung makukuha natin iyon, wala na silang matatakasan. Tumango si Clara. Maaari nilang itanggi ang mga dokumento, ngunit hindi nila maitatanggi ang kanilang sariling mga boses. Nang gabing iyon, nakipagkita si Clara kay Aling Feli at binigyan ito ng isang maliit na recording device. Isang itim na recorder na kasing laki lang ng 2 daliri. Hinawakan ni Clara ang kamay ni Aling Feli at maingat na sinabi, Aling Feli, kapag nag-uusap sina Miguel at Sofia sa kumpanya, lalo na tungkol sa pera, paki-on po ito. Kung delikado, huwag po ninyong pilitin. Tinitigan ni Aling Feli ang recorder sa kanyang palad ng matagal. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa kanyang bulsa at sinabing, huwag kang mag-alala. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko sa 30 taon sa kumpanyang iyon? Maging invisible. Walang pakialam kung anong ginagawa ng matandang babae sa accounting. At pagkalipas ng 3 araw, tumawag si Aling Feli. Mas mahina ang kanyang boses kaysa sa dati. Clara, nakuha ko na. Nang hapong iyon, nagtagumpay si Aling Feli sa pagre-record sa pantry. Ang pantry ay katabi lang ng opisina ng marketing team leader. Nang makita ni Aling Feli na pumasok si Miguel sa opisina ni Sofia, pumunta siya sa pantry at nagpanggap na nagtitimpla ng kape habang naka-on ang recorder. Sa manipis na dingding, malinaw na narinig ang usapan ng dalawa. Pinag-uusapan ni na Miguel at Sofia kung paano hahatiin ang mga kickback para sa quarter na iyon. Mga halaga, mga bank account, mga pangalan ng kliyente. Ang mga boses ng mga taong sigurado na walang nakikinig ay nakakagulat na walang pag-iingat. Dahan-dahang hinalo ni Aling Feli ang kanyang kape at nag-record sa loob ng 7 minuto. Nang gabing iyon, pinakinggan ni Clara ang recording gamit ang earphones. Tumusok sa kanyang tainga ang boses ng kanyang asawa. Ang parehong boses na dating bumubulong ng mahal kita ay parang tunog na ng isang calculator na nagbibilang ng pera. Tinanggal ni Clara ang kanyang earphones at tumingin sa kisame. Hindi na siya umiyak. Matagal nang natuyo ang kanyang mga luha. Tumayo si Clara at idinikit ang isang piraso ng papel sa dingding ng kanyang maliit na apartment. Kumuha siya ng isang pulang panulat at sinimulang isulat ang mga ito. Embezzlement. Pekeng. Kumpanya 23 milyong piso, pagtanggap ng kickback personal na paggamit ng corporate card, embezzlement
sa pamamagitan ng relasyon. Ang mga pulang salita ay maliwanag na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng fluorescent. Sa maliit na kwarto, ang mga salitang iyon ay tila buhay na pinupuno ang dingding. Isinara ni Clara ang takip ng pulang panulat at humakbang paatras tinitingnan ang dingding. Sapat na ang ebidensya. Mga dokumento, ledger, resibo at ngayon isang recording. Kumpleto na ang espada. Ngunit hindi pa inilabas ni Clara ang espada. Naalala niya ang sinabi ni Attorney Reyes. Kung mas mataas ang kanilang pag-akyat, mas masakit ang kanilang pagbagsak. Si Miguel ay nagsusumikap pa ring umakyat sa kumpanya. Narinig niya mula kay Aling Feli na target niya ang posisyon ng CEO. Tinitigan ni Clara ang mga pulang salita sa dingding at naisip. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sa sandaling umakyat si Miguel sa pinakamataas na posisyon, doon niya ilalatag ang lahat ng ebidensya. Pinatay ni Clara ang ilaw at humiga. Kahit sa dilim, ang mga pulang salita sa dingding ay sumasayaw sa kanyang isipan. Ang tanging maririnig sa tahimik na kwarto ay ang tunog ng orasan. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata. Paghintay. Iyon ang kailangan ni Clara ngayon. At sa araw na matapos ang paghihintay, sa sandaling umupo si Miguel sa pinakamataas na upuan sa mundong ito, sisirain ni Clara ang mga paa ng upuang iyon. Sa wakas, dumating ang balitang hinihintay ni Clara. Isang tawag mula kay Aling Feli. Clara, kumikilos na siya. May pag-aalala sa boses ni Aling Feli. Nagpatawag si Miguel ng isang emergency board meeting. Isa lang ang agenda ang paghirang sa kanya bilang bagong CEO. Ang kanyang lohika ay dahil pumanaw na ang kanyang biyenan, natural lang na siya ang magmamana ng kumpanya. Nang marinig ito ni Clara, matagal siyang hindi nagsalita. Inaasahan na niya ito. Hinihintay pa nga niya ito. Ngunit nang dumating ang sandaling iyon, hindi niya mapigilan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kailan ang board meeting? Sa susunod na Miyerkules, 10:00 ng umaga sa main conference room sa ikapitong floor. Tiningnan ni Clara ang kalendaryo. Isang linggo. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng paghahanda sa loob ng panahong iyon. Agad niyang tinawagan si Attorney Reyes. Ngunit habang nagmamadali si Clara sa kanyang mga paghahanda, hindi rin nagpapahinga si Miguel. Sa katunayan, mas matagal nang pinaghahandaan ni Miguel ang araw na ito. Ngunit ang paraan ng kanyang paghahanda ay ibang-iba sa paraan ni Clara. Ang unang ginawa ni Miguel ay pumanig sa kanya ang mga board member. Mula pa noong panahon ni Chairman David Mendoza, mayroong 5 miyembro ng board. 2 sa kanila ay matagal ng kasamahan ng kanyang ama at hindi pabor kay Miguel. Ngunit iba ang 3. Mas interesado sila sa kanilang sariling mga bulsa kaysa sa performance ng kumpanya. Kinausap ni Miguel ang 3 iyon isa-isa. Sa isang mamahaling restaurant, sa isang private Cateval bar, sa isang golf course lounge. Iba-iba ang lugar, ngunit pareho ang sinasabi ni Miguel. Kapag ako na ang naging CEO, dodoblehin ko ang sahod ninyo bilang board member. Pero bago iyon magpapakita muna ako ng kaunting pasasalamat. Inilapag ni Miguel ang isang sobre. 500,000 piso bawat isa. 1.5 milyong piso para sa 3. Ang perang iyon ay hindi galing sa kumpanya. Inutang ito ni Miguel sa isang loan shark. Hindi niya inisip kung gaano kataas ang interes o kung ano ang mangyayari kung hindi siya makakabayad. Ang mahalaga sa ngayon ay ang maupo sa posisyon ng CEO. Naniniwala siyang kapag nakuha na niya ang posisyon, makakagawa siya ng pera kahit gaano karami. Ang kumpanyang iniwan ng kanyang biyenan ay magiging sa kanya na kaya ang isang maliit na utang ay hindi problema. Ang mga board member na nasuhulan ay nangako ng kanilang boto kay Miguel. 3 sa 5 mayorya. Itinuring ni Miguel na halos sigurado na ang kanyang pagiging CEO. Dahil sa kumpiyansa, lalo siyang naging walang pakundangan sa kumpanya. Araw-araw nagpupulong siya kasama ang mga team leader sa opisina ng presidente at pinipirmahan ang mga dokumento gamit ang kanyang selyo na halos kumikilos na bilang CEO. Hindi nagrereklamo ng hayagan ang mga empleyado, ngunit palakas ng palakas ang bulungan sa mga hallway. Hindi pa man lumalamig ang labi ni Chairman, ganyan na siya. Parang sa kanya na ang kumpanya ng biyenan niya. Ngunit hindi naririnig ni Miguel ang mga ganoong salita.
Nag-utos pa nga siyang mag-print ng mga bagong business card na may titulong CEO, kahit hindi pa nagaganap ang board meeting. Ganoon din si Sofia. Gamit ang kanyang titulong marketing team leader, kumikilos siya na parang siya ang may bahay ng kumpanya. Ang kanyang plano ay kapag naging CEO na si Miguel, siya naman ang magiging vice president. Nagplano si Sofia ng isang product launch event. Nag-arkila siya ng isang hotel ballroom, kumuha ng isang sikat na celebrity, at nagpadala ng daan-daang imbitasyon. Ang budget para sa event ay higit sa 3 milyong piso. Siyempre, lahat ay galing sa pera ng kumpanya. Inilagay ni Sofia ang kanyang pangalan ng malaki sa plano ng event. Overall Planning Sofia Head of Marketing. Gumawa siya ng isang titulo na hindi pa naman umiiral. Ipinag-utos din niyang ilagay ang kanyang pangalan sa photo wall ng event. Ngunit ang pinakalantaran sa lahat ay si Mrs. Reyes. Halos araw-araw na siyang pumupunta sa kumpanya. Nag-utos siyang maglagay ng sarili niyang sofa sa lobby at sinabihan ang mga security guard, kapag dumating si ma'am ihatid ninyo agad sa opisina ng presidente. Nakikipagkita siya sa mga kliyente sa lobby at hayagang nangangako. Kapag naging CEO na ang anak ko, dodoblehin namin ang supply ninyo. Pero syempre, kailangan ninyong ayusin ang presyo para sa amin, di ba? Ngumingiti ng alanganin ang mga kliyente at tumatango. Nakakatawa ang sitwasyon na ang ina ng isang hindi pa CEO ay nakikipagnegosasyon sa mga tuntunin ng negosyo, ngunit nakikisakay na lang sila para hindi mapag-initan. Lalo pang lumala si Mrs. Reyes at ipinahayag na ipaparenovate niya ang lobby ng unang palapag. Kailangang palitan ng marmol ang lobby para sa inauguration ng CEO. Ano ito, pabrika? Ganito ba dapat ang itsura ng lobby ng isang CEO? Pinag-uusapan na niya ang inauguration, kahit hindi pa naman CEO ang kanyang anak. Pinapanood ni Aling Feli ang lahat ng ito mula sa accounting department. At gabi-gabi, naguulat siya kay Clara kung sinong board member ang kinausap ni Miguel, kung anong event ang inihahanda ni Sofia, at kung saan na naman ginamit ni Mrs. Reyes ang corporate card. Sa dulo ng tawag, idinagdag ni Aling Feli, Clara, nakakatakot na sila. Parang walang may-ari ang kumpanyang ito kung makapag-utos sila. O baka iniisip nilang sila na ang may-ari. Tahimik na nakikinig si Clara. Habang naririnig niya ang ulat ni Aling Feli, lalo siyang nagagalit ngunit iniipon niya ang galit na iyon sa isang lugar. Pumunta si Clara sa opisina ni Attorney Reyes. Ibinigay niya ang pinakabagong ulat mula kay Aling Feli. Ang mga detalye tungkol sa panunuhol ni Miguel sa 3 board member, ang 3 milyong pisong event ni Sofia at ang utos ni Mrs. Reyes na i-renovate ang lobby. Tiningnan ni Attorney Reyes ang mga dokumento at dahan-dahang tumango. Umabot na sa puntong umutang siya sa loan shark para manuhol ng board members. Ito ay karagdagang kaso ng breach of trust at bribery. Tumingin si Attorney Reyes kay Clara sa ibabaw ng kanyang salamin at sinabing, Miss Clara, sila na mismo ang naglalagay ng lubid sa kanilang mga leeg. Sabi ko nga kung mas mataas ang kanilang pag-akyat, mas masakit ang kanilang pagbagsak. At sa ngayon, sinusubukan nilang umakyat sa pinakamataas na lugar na nakita ko. Nagtanong si Clara, Attorney, kailangan ko po bang personal na pumunta sa board meeting? Isang napakaliit ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Attorney Reyes. Ang ngiti ng isang taong sanay na sa korte sa loob ng 30 taon. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ng ngiti ang taong bihirang magpakita ng emosyon. Kailangan po ninyong pumunta. Bilang may-ari ng 40% ng shares, kapag dumalo kayo sa board meeting at bumoto laban, matatanggihan ang paghirang kay Miguel bilang CEO. At doon ilalabas natin ang lahat ng ebidensya. Isang malakas na kabog ang naramdaman ni Clara sa kanyang puso. Sa wakas, malapit na ang sandaling iyon. Tumayo si Attorney Reyes at sinabing, 1 linggo na lang bago ang board meeting. Sa loob ng panahong iyon, tatapusin ko ang complaint, aayusin ang mga ebidensya at isusumite ito sa piskalya. Isa lang po ang kailangan ninyong ihanda, Miss Clara. Ano po iyon? Ang paghahanda para buksan ang pinto ng conference room sa araw na iyon. Tumango si Clara. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi nagbago ang kanyang tingin. Pagbalik sa kanyang maliit na apartment,
Tiningnan ni Clara ang mga pulang salita sa dingding. Embezzlement, breach of trust, kickbacks, personal na paggamit. Sa ilalim ng mga salitang iyon, nagsulat si Clara ng isang bagong linya. Board meeting Miyerkules 10:10 ng umaga. Ang petsang isinulat sa pulang tinta ay kitang-kita sa madilim na kwarto. Siguradong naniniwala si Miguel na sa araw na iyon, uupo siya sa pinakamataas na upuan. Ngunit hindi niya alam na sa sandaling umupo siya sa upuang iyon na rin ang magiging katapusan ng lahat. Binuksan ni Clara ang kanyang aparador. Mula sa mga damit na kinuha niya sa plastic bag, pinili niya ang isang itim na business suit. Lukot-lukot ito, ngunit maaari namang plantsahin. Isinabit ni Clara ang suit sa isang hanger at humakbang paatras para tingnan ito. Pagkalipas ng isang linggo, isusuot niya ang damit na ito at bubuksan ang pinto ng conference room na iyon. At sa sandaling bumukas ang pinto, magsisimulang gumuho ang kastilyong buhangin na itinayo ni Miguel. Hindi pa alam ni Clara kung gaano kabilis guguho ang kastilyong buhangin na iyon at kung gaano kasaklap ang magiging eksena. Ngunit isang bagay ang sigurado, isang araw na hindi na maibabalik ang papalapit na. Sumikat ang araw ng Miyerkules, araw ng board meeting. Mas maagang gumising si Miguel kaysa sa dati. Isinuot niya ang kanyang bagong-bagong navy blue suit, pinlansa ito ng maigi at 3 beses na nagpalit ng kurbata. Puno ng kumpiyansa ang mukha ni Miguel habang nakatayo sa harap ng salamin. Ngayong araw suot ang suit na ito, magiging CEO ako. Sabi niya sa kanyang refleksyon, itinaas ang kanyang baba. Sa parehong oras sa kanyang maliit na apartment, naghahanda rin si Clara. Isinuot niya ang itim na suit na kinuha niya mula sa aparador at pinlansya isang linggo na ang nakalipas. Inayos niya ang kanyang maikling buhok at naglagay ng kaunting makeup. Kalmado ang mga mata ni Clara habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Walang kaba, walang galit, walang lungkot. Tanging ang determinasyon ng isang taong may tatapusing misyon. Muling sinuri ni Clara ang mga dokumento sa kanyang bag. Listahan ng mga stockholder ebidensya sa isang USB, isang buod na inihanda ni Attorney Reyes. Walang kulang. Isinara ni Clara ang zipper ng kanyang bag at lumabas ng pinto. Samantala, sa lobby ng unang palapag ng head office, abala si Mrs. Reyes. Inutusan niya ang security guard na ilagay ang 3 korona ng bulaklak na bumabati sa pagiging CEO sa gitna ng lobby. Congratulations on the inauguration of CEO Miguel Reyes, ang nakasulat sa pulang letra. Kahit hindi pa nagsisimula ang board meeting, umupo si Mrs. Reyes sa sofa sa lobby. Inaayos ang mga bulaklak na padala ng mga kliyente na may ngiti sa kanyang muka. Ngayong araw magiging CEO ang kanyang anak at siya magiging ina ng CEO. Nagsuot si Mrs. Reyes ng isang bagong-bagong barot saya para sa okasyon. Mukha siyang handa para sa isang pista. 10:00 ng umaga. Main conference room sa ikapitong floor. Binuksan ni Miguel ang pinto ng conference room at pumasok. Umupo siya sa dulo ng mesa, inayos ang manggas ng kanyang suit at umupo ng tuwid. Nakaupo sa magkabilang panig ang 5 board member. Ang 3 sinuhula ni Miguel ay bahagyang tumango bilang senyas, tulad ng napag-usapan. Ngumiti si Miguel. Akala niya tapos na ang laban. Isang formalidad na lang ang botohan. Inayos ni Miguel ang kanyang lalamunan at nagsimulang magsalita. Ang agenda ngayon ay ang paghirang ng bagong CEO. Inonominate ko ang aking sarili. Bilang manugang ng yumaong chairman David Mendoza at kasalukuyang sales director, naniniwala akong ako ang pinakakwalipikadong mamuno sa kumpanyang ito. Ilalabas na sana ni Miguel ang kanyang inihandang talumpati, isang 2 pahinang script nang bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ng mata ay napunta sa pinto at biglang nagbago ang hangin sa silid. Isang babaeng nakaitim na suit, maikli ang buhok, walang gaanong makeup. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng fluorescent, si Clara Mendoza. Sa likod niya si Attorney Jose Reyes, na may hawak na briefcase. Nawala ang ngiti sa mukha ni Miguel. Agad siyang tumayo at sumigaw. Anong ginagawa mo rito? Umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel sa conference room.
Isang boses na may halong gulat, pagkalito at takot. Agad na kinuha ni Miguel ang telepono. Security. May pumasok na hindi taga rito sa conference room sa ikapitong floor. Umakyat kayo ngayon din. Hindi natinag si Clara sa pagsigaw ni Miguel o sa pagtawag nito sa security. Tahimik siyang lumapit sa mesa, kinuha ang isang folder ng mga dokumento mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ako si Clara Mendoza, ang may-ari ng 40% ng shares ng kumpanya. Mababa at kalmado ang boses ni Clara. Ngunit ang isang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa lahat sa conference room. Bumoto ako laban sa agenda ngayong araw. Napunta ang mga mata ng mga board members sa dokumento sa mesa. Ang listahan ng mga stockholder. Isang opisyal na dokumento na may selyo ng law firm. Sa tabi ng pangalan ni Clara Mendoza, nakasulat ang numero 40% share. Nagkaroon ng bulungan sa conference room. Namutla ang 3 board member na sinuhulan ni Miguel. Ang mga taong tumatango kay Miguel kanina lang ay nag-iiwasan na ngayon ng tingin. Ang pagkakaroon ng isang 40% majority shareholder ay nangangahulugang maaaring mabuking ang perang tinanggap nila mula kay Miguel. Nakatayo pa rin si Miguel. Hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang babaeng niloko niya binigyan ng divorce papers, ginupitan ng card at pinalayas sa ulan na may dalang mga plastic bag ay nakatayo ngayon sa harap niya bilang isang 40% majority shareholder. Sa wakas nagsalita si Miguel. Ano? Anong ibig sabihin nito? Bakit ako magkakaroon ng share sa kumpanya ng biyenan ko? Hindi sinagot ni Clara ang tanong ni Miguel. Sa halip, kinuha niya ang isang remote control mula sa kanyang bag. Bumukas ang malaking screen sa dingding ng conference room. Ikinonekta ni Attorney Reyes ang kanyang laptop at lumabas ang unang file sa screen, ang mga transaksyon ng pekeng kumpanya. Mga tala ng paglalabas ng pera sa isang non-existent na korporasyon sa pamamagitan ng mga pekeng purchase order. Ang mga halaga ay lumabas sa screen isa-isa. Kabuuang halaga 23 milyong piso. Naging napakatahimik sa conference room na kahit ang paghinga ay hindi maririnig. Pinindot ni Clara ang remote control. Lumabas ang pangalawang file, isang recording. Narinig ang boses ni Miguel mula sa mga speaker. Para sa kickback ngayong quarter, 60% sa akin, 40% sa iyo. Sumunod ang boses ni Sofia. Kuya, parang lugi naman ako dyan. Ako ang nakakuha ng bagong kliyente noong nakaraan. Napuno ng boses ng dalawa ang conference room. Ang usapan tungkol sa paghahati ng kickback ang boses ni Sofia na nagdidikta ng bank account number. Hindi maikakailang ebidensya. Naging abo ang mukha ni Miguel. Namutla ang kanyang mga kamay na nakahawak sa likod ng upuan. Muling pinindot ni Clara ang remote control. Ang pangatlong file, isang listahan ng mga transaksyon sa corporate card kasama ang mga larawan ng mga resibo na nag-flash sa screen isa-isa. Mamahaling bag 300 at 20,000 piso. Mamahaling relo 500 at 80,000 piso. Round-trip ticket sa Palawan para sa dalawa, 24,000 piso. Suite sa isang 5-star hotel para sa 3 gabi, 100 at 80,000 piso. Ang pangalan sa lahat ng transaksyon, Miguel Reyes. Ang tumanggap, Sofia. Sa tabi ng petsa sa bawat resibo, mayroong sulat kamay na tala ni Clara. Sa petsang ito, humihingi ako ng pera para sa panggastos sa aking biyenan. Bumigat ang hangin sa conference room. Walang sino man sa mga board member ang tumingin kay Miguel. Ang 3 sinuhulan niya ay nakayuko, nakatingin lang sa mesa. Napaupo si Miguel sa kanyang upuan. Ang balikat ng kanyang plansadong navy blue suit ay bumagsak. Nakabukas ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumalabas. Nawala na ang kumpiyansa niya kanina pagpasok sa conference room. Tumayo si Attorney Reyes. Isasagawa na natin ang botohan para sa paghirang ng CEO. Sino ang pabor? Walang nagtaas ng kamay. Ang 3 board member na nangako ng kanilang boto kay Miguel at ang 2 board member na hindi pabor sa kanya sa simula pa lang. Lahat ng 5 ay nanatiling tahimik, unanimous. Ang agenda ay tinanggihan.
Nang matapos ang anunsyo ni Attorney Reyes, nahulog mula sa mga kamay ni Miguel ang kanyang script. Ang unang pahina na may pamagat na talumpati sa pagtanggap bilang CEO ay gumulong sa sahig ng conference room. Walang pumulot. Pinatay ni Clara ang screen at inayos ang kanyang mga dokumento. At bago umalis sa conference room, huli niyang tiningnan si Miguel, isang lalaking nakaupo sa kanyang upuan hindi makapagsalita. Ang lalaking naniwala na magiging CEO siya isang oras lang ang nakalipas. Walang galit o saya sa mukha ni Clara. Tanging ang kahinahunan ng isang taong alam na malapit nang matapos ang lahat. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sa katunayan, ito pa lang ang simula. Pagkatapos ng board meeting, tahimik na sinabi ni Attorney Reyes kay Clara. Ang complaint para sa breach of trust at embezzlement ay naisumite na sa piskalya kaninang umaga. Malapit nang dumating ang mga investigador. Isang malakas na kabog ang naramdaman ni Clara sa kanyang puso. Ngayon talagang tatawid na sila sa isang ilog na hindi na mababalikan. Hindi pa alam ni Miguel. Ang kahihiyan sa conference room ay simula pa lang ng kanyang mga pagdurusahan sa araw na iyon. At si Mrs. Reyes na nag-ayos ng mga bulaklak sa lobby ng unang palapag at si Sofia na nagre-rehearse para sa isang event sa isang lugar sa gusaling iyon ay walang kamalay-malay kung ano ang paparating sa kanila. Pagkatapos ng board meeting, hindi pa rin lumalabas si Miguel sa conference room. Nakaupo siya sa kanyang upuan nakatingin ng blanko sa madilim na screen kung saan ipinakita kanina ang kanyang mga kasalanan. Ang natitirang bahagi ng kanyang talumpati sa pagtanggap na nakatago sa loob ng kanyang suit ay mabigat sa kanyang dibdib, ngunit wala ng dahilan para basahin ito. Ngunit may isang bagay na hindi pa alam ni Miguel. Ang nangyari sa board meeting ngayon ay kalahati pa lang ng inihanda ni Clara. Ang sinabi ni Attorney Reyes kay Clara pagkatapos ng board meeting, malapit nang dumating ang mga investigador. Wala pang 30 minuto naging totoo ang mga salitang iyon. Narinig ang mga yabag sa hallway sa labas ng conference room. Hindi tunog ng sapatos na pang-opisina. Tunog ng matitigas at ritmikong mga hakbang. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang 3 lalaking nakaitim na jacket. Nakasuot sila ng vest na may nakasulat na NBI at may hawak na mga sobre. Tumingin ang nangungunang investigador kay Miguel at sinabing, "Ikaw ba si Miguel Reyes?" Hindi makasagot si Miguel. Paulit-ulit na bumubukas at sumasara ang kanyang bibig. Muling nagsalita ang investigador. "Inaanyayahan ka naming sumama sa amin dahil sa mga kaso ng breach of trust at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang reklamo ay isinampa kaninang umaga at mayroon ng warrant of arrest. Nawala ang huling kulay sa mukha ni Miguel. Breach of trust, anti-graft. Tumusok sa kanyang tainga ang mga salitang iyon, ngunit tila hindi ito maproseso ng kanyang utak. Sinubukan ni Miguel na tumayo, ngunit walang lakas ang kanyang mga binti. 2 investigador ang humawak sa kanyang mga braso para itayo siya. Teka lang, anong nangyayari? Kailangan ninyong ipaliwanag sa akin. Pumuputok ang boses ni Miguel. Mahirap paniwalaan na ito ang parehong boses na magdedeklara sana ng kanyang pagiging CEO sa conference room 1 oras lang ang nakalipas. Kalmado ang boses na sumagot ang investigador. Ipaliwanag po namin ang lahat sa headquarters. Sa ngayon, sumama po kayo sa amin. Dinala si Miguel palabas ng conference room, hawak ng 2 investigador ang kanyang mga braso. Sa hallway nakapila ang mga empleyado na narinig ang balita tungkol sa board meeting. 12-dosenang mga mata ang nakatingin kay Miguel. Ang mga empleyadong yumuyuko sa kanya kanina lang at tinatawag siyang susunod na CEO ay tahimik na pinapanood ang kanyang pag-aresto. Walang nagsalita, walang tumulong. Ang manggas ng kanyang plansadong navy blue suit ay nalukot sa pagkakahawak ng investigador. Nang magsara ang pinto ng elevator, nakita ni Miguel ang isang tao sa dulo ng hallway. Si Clara nakaitim na suit nakatingin sa kanya nang walang ekspresyon. Nagsara ang pinto ng elevator at nawala si Clara sa kanyang paningin. Lobby ng unang palapag. Nang bumukas ang pinto ng elevator, isang sigaw ang unang narinig. "Ano ito? Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyong hawakan ang anak ko." Si Mrs. Reyes. Nakasuot pa rin ng kanyang barot saya,
Nasaksihan niya ang pag-aresto sa kanyang anak. Tumayo siya mula sa sofa sa lobby at sumugod sa mga investigador. Huwag ninyong hawakan ang anak ko. Alam ninyo ba kung kanino ang kumpanyang ito? Ang anak ko ang presidente. Ang presidente. Sinunggaba ni Mrs. Reyes ang braso ng isang investigador at sumigaw. Nalaglag ang kanyang palamuti sa buhok at nagulo ang kanyang ayos. Kalmadong nagbabala ang investigador. Ginang nagsasagawa po kami ng opisyal na tungkulin. Pakiusap tumabi po kayo. Ngunit hindi umatras si Mrs. Reyes. Sa halip, lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ng investigador at nagpapadyak. Tumabi? Bakit ako tatabi? Naaresto ninyo ang anak ko at gusto ninyong tumayo lang ako rito. Kinuha ng investigador ang kanyang radyo. Mayroong obstruction of justice sa unang palapag. Humihingi ng backup. Mabilis na dumating ang mga pulis. Inaresto si Mrs. Reyes sa salang obstruction of justice. Nalukot ang kanyang barot saya at ang kanyang palamuti sa buhok ay gumulong sa sahig. Ang itsura ni Mrs. Reyes, hawak ng mga pulis ang magkabilang braso habang nakakalas ang kanyang damit ay kahabag-habag kumpara sa kanyang hitsura. 2 oras lang ang nakalipas habang masayang nag-aayos ng mga bulaklak. Bitawan ninyo ako. Alam ninyo ba kung sino ako? Ako ang ina ni Miguel Reyes. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa lobby, ngunit wala ng kapangyarihan ang pangalang iyon. Dahil nakaposas na ang kanyang anak, ang pagiging ina ni Miguel Reyes ay hindi na isang kalasag, kundi isang pabigat. Nakita niya ang 3 korona ng bulaklak sa isang sulok ng lobby. Congratulations on the inauguration of CEO Miguel Reyes. Dinaanan ng inarestong si Miguel at ng inarestong si Mrs. Reyes ang pulang mga letrang iyon. Daan-daang empleyado ang nanonood mula sa mga bintana sa hallway sa mga sulok ng lobby. Walang nagsalita. Ngunit may mga kamay na naglalabas ng mga cellphone. Sa labas ng gusali, isang itim na van ng NBE ang naghihintay. Unang sumakay si Miguel sa likod at sumunod si Mrs. Reyes sa ibang sasakyan. Nang magsara ang pinto ng sasakyan, isang huling sigaw ang narinig mula kay Mrs. Reyes. Si Clara ang may gawa nito. Yung babaeng iyon ang may gawa nito. Ngunit ang kanyang sigaw ay nawala sa loob ng sasakyan. Umalis ang 2 itim na sasakyan. Ang naiwan sa lobby ay isang lukot na ribbon mula sa korona ng bulaklak at isang palamuti sa buhok sa sahig. Hindi nagtagal kumalat ang balita. Nakarating din ito kay Sofia. Narinig ni Sofia na inaresto sina Miguel at Mrs. Reyes. Agad na naramdaman ni Sofia na madadamay siya. Ang kanyang boses ay nasa recording ng kickback. Ang kanyang pangalan ay nasa 2 dosenang mga resibo ng corporate card. Tumakbo si Sofia sa kanyang opisina, kinuha ang kanyang pasaporte at pera mula sa safe. At nang hindi man lang nakapag-impake, pumunta siya sa airport. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan kong umalis. Japan, Thailand, kahit saan basta makaalis ako sa bansang ito. Ngunit hindi alam ni Sofia na naunahan na siya ni Attorney Reyes. Nang isampa ang reklamo, hiniling din ni Attorney Reyes sa piskalya na mag-issue ng whole departure order laban kay Sofia bilang kasabwat. Mula pa lang sa simula, inaasahan na ni Attorney Reyes na tatakas si Sofia. Ito ang kutob ng isang abogadong nakaharap na sa lahat ng uri ng kriminal sa loob ng 30 taon. Dumating si Sofia sa departure area ng NAIA. Kumuha siya ng boarding pass mula sa kiosk at pumila sa immigration. Kumakabog ng husto ang kanyang puso, ngunit sinubukan niyang kontrolin ang kanyang ekspresyon habang naghihintay. 3 tao sa harap, 2-1. Sa wakas siya na, ibinigay niya ang kanyang pasaporte. Iskan ng immigration officer ang pasaporte. Tumingin siya sa screen pagkatapos ay tumingin sa mukha ni Sofia. Sumenyas ang officer sa isang pulis na nasa tabi niya. Miss Sofia, mayroon po kayong whole departure order. Pwede po ba kayong sumama sa amin sandali? Nang hina ang mga binti ni Sofia. Napaupo siya sa sahig ng departure area. Nahulog ang hawak niyang pasaporte. Napatingin ang mga ibang pasahero. 2 pulis ang lumapit at itinayo si Sofia. Hindi. Wala akong kasalanan.
Si Miguel ang nag-utos sa akin. Wala akong alam. Umiiyak na nagpaliwanag si Sofia ngunit tahimik siyang dinala ng mga pulis sa isang hiwalay na silid. Kinumpiska ang kanyang pasaporte. Isang litrato ng umiiyak na si Sofia sa sahig ng departure area ang nakuha ng isang photojournalist. Kinabukasan, lumabas ang litratong iyon sa front page ng isang business newspaper. Ang headline, 23 milyong pisong embezzlement sa pharmaceutical company ni Chairman Mendoza Manugang at Querida Arestado. May mosaic ang mukha ni Sofia, ngunit sino mang nakakakilala sa kanya ay madaling makikilala kung sino siya. Nang gabing iyon, binasa ni Clara ang balita sa kanyang cellphone sa kanyang maliit na apartment. Naalala niya ang eksena ng pag-aresto kay Miguel, ang pagsigaw ni Mrs. Reyes habang kinakaladkad, at ang litrato ni Sofia na nakaupo sa sahig ng airport. Ibinaba ni Clara ang kanyang cellphone at tumingin sa labas ng bintana. Hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Hindi siya nakaramdam ng saya. Ang naiwan sa kanyang puso ay isang mabigat na pagod, tulad ng isang taong matagal nang tumatakbo na nawalan ng lakas pagkatapos tumawid sa finish line. Tumawag si Aling Feli. Clara, nakita ko lahat sa kumpanya. Yung pag-aresto sa kanila. Nakita ng lahat ng empleyado. Nanginginig ang boses ni Aling Feli. Tila umiiyak siya. Siguradong nakita ni Chairman mula sa langit. Nakita niya lahat ng ginawa ko. Kinagat ni Clara ang kanyang labi sa halip na sumagot. Uminit ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Hindi pa ito ang oras para umiyak. Hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Clara ang mga pulang salita sa dingding. Embezzlement, breach of trust, kickbacks, personal na paggamit, at ang petsa ng board meeting. Sa ibabaw ng mga salitang iyon, nagsulat si Clara ng isang bagong linya. Pag-aresto kompleto. Ang dalawang salitang iyon na isinulat sa pulang tinta ay kumikinang na parang isang tuldok sa tahimik na kwarto. Ngunit alam ni Clara, hindi pa ito ang tunay na katapusan. Tatawag si Miguel mula sa kulungan at sa sandaling iyon, sasabihin ni Clara ang mga salitang hindi niya kailanman nasabi sa loob ng 6 na taon nilang pagsasama. Alam na ni Clara kung ano ang sasabihin niya. Sa ika-10 araw ng pagkakakulong ni Miguel, isang tawag ang natanggap ni Clara mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nang makita niya ang area code, agad niyang nalaman kung saan galing ang tawag, sa kulungan. Matagal na tinitigan ni Clara ang tumutunog na telepono. Sasagutin ba niya o hindi? Huminto ang kanyang daliri sa ibabaw ng screen sa loob ng ilang segundo. At naputol ang tawag. Ngunit agad itong tumunog muli. Parehong numero. Sa pangalawang tawag, sinagot ni Clara. Narinig niya ang boses ng isang gwardiya. Si Miss Clara Mendoza po ba ito? Humihiling po ng bisita si inmate Miguel Reyes. Pwede po ba kayo bukas ng 2:00 ng hapon? Bisita? Humihiling si Miguel na bisitahin siya. Tumahimik si Clara sandali at sumagot siya. Pupunta po ako. Pagkatapos ng tawag, matagal na tumingin si Clara sa labas ng bintana. Alam na niya kung ano ang sasabihin ni Miguel. Ngunit mayroon ding gustong sabihin si Clara. Mga salitang hindi niya kailanman nasabi sa loob ng 6 na taon nilang pagsasama. Oras na para sabihin ang mga ito. Kinabukasan ng hapon, pumunta si Clara sa kulungan. Dinala siya sa visiting area at umupo sa isang upuan sa harap ng isang salamin. Kulay abo na mga pader-ilaw ng fluorescent, isang maliit na butas sa salamin para sa pagsasalita. Dahan-dahang tiningnan ni Clara ang paligid. Nang ikasal sila, hindi niya kailanman naisip na mapupunta siya sa isang lugar na tulad nito. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Miguel sa kabilang panig ng salamin. Napigilan ni Clara ang kanyang hininga nang makita niya ito. Wala na ang kanyang plansadong navy blue suit at nakasuot siya ng isang maruming uniforme ng bilanggo. Sa loob lang ng 10 araw, humpak ang kanyang mga pisngi at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Magaspang ang kanyang balbas. Umupo si Miguel. Tumingin siya kay Clara sa kabilang panig ng salamin at namumula ang kanyang mga mata. Matagal silang hindi nagsalita. Ang tunog ng fluorescent na ilaw ang pumuno sa katahimikan sa pagitan nila. Unang nagsalita si Miguel. Pumuputok ang kanyang boses. Clara.
Ilang beses siyang lumunok bago masabi ang isang salitang iyon. Pakiusap, bawiin mo na ang kaso. Hindi sumagot si Clara. Tahimik lang siyang nakatingin sa mga mata ni Miguel. Muling nagsalita si Miguel. Sa pagkakataong ito, may halong iyak ang kanyang boses. Si Mama ang nag-utos sa akin. Si Mama ang nag-utos ng lahat. Yung pekeng kumpanya, yung kickback, si Mama ang nagsabing ilabas ko ang pera. Biktima lang din ako. Bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Clara. Ngunit hindi ito awa. Isang kapaitan ang naramdaman niya sa katotohanang ang lalaking kasama niya sa loob ng 6 na taon ay sinisisi pa rin ang kanyang ina kahit na aresto na. Isang taong hindi kailanman kayang akuin ang responsibilidad para sa kanyang mga ginawa. Iyon ang tunay na pagkatao ng lalaking pinag-alayan man niya ng 6 na taon. Idinikit ni Miguel ang kanyang kamay sa salamin na para bang sinusubukang hawakan ang kamay ni Clara. Clara, isang pagkakataon pa. Nagkamali ako. Tatapusin ko na ang lahat kay Sofia. Kung babawiin mo lang ang kaso, pwede pa tayong magsimula ulit. Ha? Tiningnan ni Clara ang kamay na iyon. Ang kamay na dating may suot na singsing sa kasal. Ang kamay na gumupit sa kanyang card. Ang kamay na nagbigay ng mamahaling bag kay Sofia. Inalis ni Clara ang kanyang tingin sa kamay na iyon at tumingin ng diretso sa mga mata ni Miguel. At nagsalita siya. Mababa at kalmado ang kanyang boses. Naalala mo ba ang araw na ginupit mo ang card ko? Anong sinabi mo sa akin? Bumukas at sumara ang bibig ni Miguel. Naalala niya. Ang mga salitang sinabi niya. Sabi ni Clara, ayusin na natin ito ng maayos. Iyan ang sinabi mo. Sa kabilang panig ng salamin nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Miguel. Dahan-dahang tumayo si Clara mula sa kanyang upuan. Sige, aayusin ko ito ng maayos. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Clara. Narinig niya ang boses ni Miguel mula sa likod. Clara, Clara, teka lang. Ngunit hindi lumingon si Clara. Habang binubuksan niya ang pinto ng visiting area, palayo ang tunog ng pagpukpok sa salamin. Paglabas sa visiting area, tumayo si Clara sa parking lot ng kulungan at tumingala sa langit. Maaliwalas ang langit. Hinipa ng hangin ang kanyang buhok. Huminga ng malalim si Clara. Pakiramdam niya isang buhol sa kanyang dibdib ang natanggal. At hindi doon nagtapos ang pagbagsak ng 3. Sa katunayan, doon pa lang nagsimula. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, nagsampa si Attorney Reyes ng isang petisyon para sa pagbawi ng mga ninakaw na pondo at isang mosyon para sa attachment. Isa-isang na-freeze ang mga ari-arian ni na Miguel at Mrs. Reyes. Ang apartment ni Mrs. Reyes ang unang na-attach. Isang malaking apartment sa isang mamahaling lugar sa Makati. Ang parehong apartment na ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kapitbahay. Nang ma-attach ito, nagsimula ang proseso ng foreclosure. Ang mamahaling sasakyan ni Miguel, mga mamahaling relo at golf membership ay kasama rin sa listahan ng mga na-attach na ari-arian. Nakita ng ilang empleyado ng kumpanya ang itim na sedan na ipinagmamalaki ni Miguel sa mga meeting na hinihila ng isang tow truck. Tumagal ng 2 buwan ang paglilitis. Iginigiit ng abogado ni Miguel na ito ay isang desisyon sa negosyo at isang pagkakamali sa accounting, ngunit nawalan ng saysay ang kanyang mga paliwanag sa harap ng ebidensya na inihanda ni Clara. Ang ledger ng pekeng kumpanya, ang mga resibo ng kickback, at higit sa lahat ang recording kung saan sina Miguel at Sofia mismo ang nag-uusap tungkol sa pera. Nang ipatugtog ang recording sa korte, nawala ang kulay sa mukha ng abogado ni Miguel. Isinabay ang paglilitis ni Sofia. Itinanggi ni Sofia sa korte ang kanyang relasyon kay Miguel. Mayroon lang kaming profesional na relasyon ni Mr. Miguel Reyes. Walang personal na relasyon. Ngunit gumuho ang kanyang pahayag nang isumite bilang ebidensya ang 12 ng mga resibo ng corporate card. Ang mga tiket sa eroplano papuntang Palawan, ang parehong hotel, parehong kwarto. At ang boses ni Sofia sa recording na tinatawag si Miguel na kuya. Wala na siyang maitatanggi. Ibinaba ang hatol. Si Miguel ay sinentensiyahan ng 5 taong pagkakakulong para sa breach of trust at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Si Sofia bilang kasabwat ay sinentensiyahan ng 3 taong pagkakakulong. Pareho silang yumuko nang marinig ang hatol sa korte.
Nakitang umuuga ang balikat ni Miguel, ngunit hindi siya umiyak. At si Mrs. Reyes. Dahil mas magaan ang kasong obstruction of justice, pinalaya siya matapos magbayad ng piyansa. Ngunit wala na siyang babalikan. Ang kanyang apartment ay na-foreclose na at lahat ng ari-arian ng kanyang anak ay na-freeze. Wala nang natira sa pangalan niya. Nagtapos si Mrs. Reyes sa isang boarding house. Ang babaeng tinatawag na ma'am sa kanyang komunidad, ang babaeng nakasuot ng barot saya, ang babaeng nagyayabang sa harap ng mga asawa ng mga kliyente, ay nakaupo na ngayon sa isang maliit na kwarto sa boarding house, nagbubuhos ng mainit na tubig sa isang cup noodles. Isang kwartong 2 metro kwadrado, walang bintana, isang manipis na kumot. Nakatingin si Mrs. Reyes sa cup noodles ng matagal bago kinuha ang kanyang mga chopsticks. Sumingaw ang noodles at nabasa ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung ito ba ay singaw o luha. Ikinuwento ni Aling Feli ang balita kay Clara. Yung babaeng iyon nasa isang boarding house na daw. Isang maleta lang daw ang dala niya nang lumipat. Tahimik na nakinig si Clara. Nagpatuloy si Aling Feli. Sa totoo lang, hindi ako naaawa. Yung taong gumagastos ng corporate card ng kumpanya ni chairman na parang walang bukas. Kung iisipin mo ang ginawa niya sa iyo noon, tumango si Clara ngunit walang saya sa kanyang mukha. Masyadong mahaba at mabigat ang kanyang pinagdaanan para magdiwang sa kasawian ng iba. Tahimik na tinanggap ni Clara ang katotohanang malapit nang matapos ang lahat. Nang gabing iyon, tinanggal ni Clara ang papel na may mga pulang salita mula sa dingding ng kanyang apartment. Embezzlement, breach of trust, kickbacks, personal, na paggamit petsa ng board meeting pag-aresto. Inalis niya ang mga ito isa-isa at inilagay sa isang maliit na sobre at isinara niya ang sobre sa isang drawer. Muling pumuti ang dingding. Ang dingding na walang mga pulang salita ay parang bagong pintura. Tiningnan ni Clara ang blangkong dingding at naisip. Nabawi na niya ang dapat bawiin at nabayaran na ang dapat bayaran. Isa na lang ang natitira. Ang sinabi ng kanyang ama sa sulat, gamitin mo ito para magligtas ng buhay. Ang pagtupad sa huling kahilingan ng kanyang ama. Iyon ang huling gawain na natitira para kay Clara. Ngunit paano hindi pa mahanap ni Clara ang sagot? Nabawi na niya ang kumpanya ng kanyang ama, ngunit hindi pa malinaw kung ano ang dapat niyang gawin dito. Ang sagot ay darating mula sa isang hindi inaasahang lugar sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang bagay. Isang napakaliit at simpleng bagay na matagal nang itinago ng kanyang ama sa kailaliman ng isang drawer. Pagkatapos ng paglilitis at nang maayos na ang lahat, hindi agad pumasok si Clara sa opisina ng CEO. Hindi pala ganoon kadaling pumasok sa silid kung saan nanatili ang kanyang ama sa loob ng maraming taon. Kahit nang dalhin ni Attorney Reyes ang mga dokumento para sa kanyang pag-upo bilang CEO, matagal siyang nag-alinlangan. Miss Clara, kayo na po ang legal na CEO ng kumpanyang ito. Pakiselyuhan po ang dokumento. Tiningnan ni Clara ang selyo sa ibabaw ng dokumento. Sa lugar kung saan dating nakaukit ang pangalan ng kanyang ama, nakaukit na ngayon ang kanyang pangalan. Sa sandaling iselyo niya ito, papalitan na niya ang posisyon ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Clara at isinelyo ang dokumento. Malinaw na tumatak ang pulang tinta sa papel. Sa kanyang unang araw bilang CEO, tumayo si Clara sa harap ng opisina. Nakasulat pa rin sa nameplate ang CEO David Mendoza. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, walang nagbago sa nameplate na ito. Kahit si Miguel ay hindi ito ginalaw. Matagal na tinitigan ni Clara ang nameplate pagkatapos ay dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa loob ng silid tila huminto ang oras. Pakiramdam niya ay naroon pa rin ang amoy ng kanyang ama. Sa leather na upuan may bahagyang bakas kung saan dating umuupo ang kanyang ama. At sa mesa naroon pa rin ang fountain pen na huli niyang ginamit. Sa dingding nakasabit ang isang painting na paborito ng kanyang ama. At sa tabi ng bintana natuyo na ang halaman na kanyang inaalagaan. Dahan-dahang nilibot ni Clara ang silid. Hinaplos niya ang mesa, ang mga libro sa estante at tumingin sa labas ng bintana. Ano kayang tanawin ang nakikita ng kanyang ama mula sa bintanang ito tuwing umaga? Ano kayang iniisip niya habang nakaupo sa upuang ito?
Uminit ang mga mata ni Clara, ngunit pinigilan niya ang kanyang luha at sinimulan niyang ayusin ang mesa. Isa-isa niyang inilagay sa isang kahon ang mga gamit ng kanyang ama. Fountain pen, notebook, business card holder, mga lumang litrato. Sa bawat paghawak niya sa mga gamit na may bakas ng kamay ng kanyang ama, naninikip ang kanyang dibdib ngunit hindi siya huminto. Habang inaayos niya ang isang drawer, may nahawakan siya sa pinakailalim na bahagi. Isang maliit na plastic bag. Kinuha niya ito. Asin. Ang mga puting butil ng asin ay nasa loob ng isang transparent na plastic. Luma na ang plastic at naninilaw na, ngunit ang asin sa loob ay malinis pa rin. Niyakap ni Clara ang supot ng asin. At isang alaala ang biglang bumalik. Noong bata pa siya. Sa araw na itinayo ng kanyang ama ang kanyang unang pabrika. Grade 2 si Clara noon. Nakasuot ng hiniram na suit ang kanyang ama, wala na ang kanyang ina. At hawak ng maliit na si Clara ang kamay ng kanyang ama sa harap ng pabrika. Kumuha ang kanyang ama ng isang dakok ng asin mula sa kanyang bulsa at isinaboy niya ito sa harap ng pinto ng pabrika, sinasabing, "Itataboy ng asing ito ang lahat ng masasamang bagay. Magkakaroon lang ng magagandang bagay sa ating pabrika." Nagtanong ang batang si Clara. "Papa, itinataboy po ba ng asin ang masasamang bagay?" Ngumiti ang kanyang ama at hinaplos ang ulo ni Clara. "Oo, ang asin ang pinakamalinis na bagay sa mundo. Ang kalinisan ang laging nananalo laban sa kasamaan." Mula noon, sa tuwing magtatayo ng bagong pabrika ang kanyang ama o may mahalagang okasyon, nagsasaboy siya ng asin. Sa pagbubukas ng pangalawang pabrika, sa pagtatayo ng head office, sa pagtuklas ng bagong gamot. Laging may asin sa bulsa ng kanyang ama. Niyakap ni Clara ang supot ng asin. Naintindihan niya kung bakit itinago ito ng kanyang ama sa kailaliman ng drawer. Ang huling asin. Mayroon pa sanang huling lugar na pagsasabuyan ang kanyang ama, ngunit pumanaw siya bago pa man niya ito magawa. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Clara. Tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi hanggang sa kanyang baba. Hindi pinunasan ni Clara ang kanyang mga luha. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinigilan. Sa opisina ng kanyang ama, yakap ang asin ng kanyang ama, umiyak siya ng husto. Pagkatapos umiyak, pinunasan ni Clara ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang supot ng asin at tumayo. May isa pa siyang kailangang gawin. Dala ang supot ng asin, lumabas si Clara sa opisina ng CEO. Sumakay siya ng elevator pababa sa unang palapag. Naglakad siya sa hallway at huminto sa harap ng isang silid. Nakasulat sa nameplate ang Sales Director Miguel Reyes. Ang parehong silid na ginamit ni Miguel na parang opisina ng presidente. Binuksan ni Clara ang pinto. Walang laman ang silid. Ang mga gamit ni Miguel ay kinumpiska na sa investigasyon at ang naiwan lang ay isang blankong mesa at isang leather na upuan. Ngunit nananatili pa rin sa silid ang amoy ng pabango ni Miguel. At sa likod nito ang amoy ng make-up ng kanyang biyenan, ang bakas ng upuan kung saan umupo si Sofia. Nasa silid pa rin ang bakas ng mga taong iyon. Binuksan ni Clara ang supot ng asin. Bumuhos sa kanyang palad ang mga puting butil ng asin. Tumayo si Clara sa harap ng pintuan ng silid at kumuha siya ng isang dakok ng asin at isinaboy ito sa pintuan. Kumalat ang mga puting butil ng asin sa sahig. Isang maliit na tunog ang umalingaw sa tahimik na hallway. Naway hindi na makapasok sa pintong ito ang mga masasamang paa. Mababa at kalmado ang boses ni Clara. Hindi ito malakas. Ngunit ang kahinahunan nito ay mas matalim kaysa sa isang kutsilyo. Ang boses ng kanyang ama na nagsaboy ng asin sa harap ng pinto ng pabrika at sinabing itataboy nito ang masasamang bagay ay tila sumasanib sa boses ni Clara ngayon. Pagkatapos magsaboy ng asin, tinanggal ni Clara ang nameplate. Ang metal na nameplate na may pangalan ni Miguel Reyes. Tiningnan niya ito sandali pagkatapos ay binaligtad at inilagay sa isang drawer. At kinuha niya ang isang bagong nameplate na inihanda niya. Isinabit niya ang bagong nameplate sa blankong pader, David Mendoza Memorial Health Center. Nang maisabit ang nameplate na may pangalan ng kanyang ama, humakbang paatras si Clara at tiningnan ito. Ang silid na ginamit ni Miguel
na parang kanyang kaharian ay mayroon ng bagong kahulugan sa ilalim ng pangalan ng kanyang ama. Pinapanood ni Aling Feli ang eksena mula sa dulo ng hallway. Ang pagsasaboy ng asin ni Clara, ang pagsasabit ng bagong nameplate. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Aling Feli. Chairman, nakikita ninyo po ba? Bulong niya sa sarili. Ginagawa po ng anak ninyo ang hindi ninyo natapos. Lumingon si Clara kay Aling Feli at ngumiti. Bagamat galing sa pag-iyak, maliwanag ang kanyang ngiti. Aling Feli, simula pa lang po ito. Muling tiningnan ni Clara ang blangkong silid. Simula bukas, magbabago ang silid na ito. Ang blangkong mesa ay mapupuno ng mga gamit pang medical, ang leather na upuan ay magiging upuan para sa mga matatanda. At ang amoy ng pabango ni Miguel ay mapapalitan ng amoy ng disinfectant. Kinapa ni Clara ang natitirang asin sa kanyang bulsa. May kaunti pa. Hindi niya ito inilabas. Habang pinaglalaruan niya ang mga butil ng asin sa kanyang mga daliri, naisip niya. Buong buhay na dinala ng kanyang ama ang asing ito sa kanyang bulsa para itaboy ang masama at akitin ang mabuti. Para sa kanyang ama ang asin ay hindi lang isang pamahiin. Ito ay isang paniniwala sa kalinisan, magtrabaho ng tapat, kumita ng tapat at gumastos ng tapat. Iyon ang kahulugan ng asin na pinanghawakan ng kanyang ama sa buong buhay niya. Nagpasya si Clara. Dadalhin niya ang asing ito sa kanyang bulsa tulad ng kanyang ama. Sa bawat desisyon na gagawin niya para sa kumpanyang ito, hahawakan niya ang asin sa kanyang bulsa at aalalahanin ang kanyang ama. Pagbalik sa opisina ng CEO, tumingin si Clara sa labas ng bintana. Palubog na ang araw. Ang anino ng gusali ay humahaba sa parking lot. Siguradong ganito rin ang tanawin na nakikita ng kanyang ama mula sa bintanang ito. Tuwing gabi, habang lumulubog ang araw, sinasabi niya sa sarili, "Nalagpasan ko ang araw na ito. Gagawin ko ang lahat bukas." Inilapag ni Clara ang fountain pen ng kanyang ama sa mesa. At sa tabi nito, inilagay niya ang supot ng asin. Ang dalawang bagay na iniwan ng kanyang ama, isang panulat at isang asin na nagtataboy ng kasamaan. Ang dalawang bagay na ito ay laging nasa mesa ni Clara. Ngunit ang pagsasabit ng nameplate ng health center at ang aktwal na pagtulong sa mga tao sa silid na iyon ay magkaibang bagay. Naisabit na ang nameplate ngunit wala pang laman. Walang gamit pang medikal, walang gamot, at higit sa lahat, walang tiwala mula sa mga taong pupunta roon. Kailangan niyang simulan ang lahat mula sa wala. Umupo si Clara sa harap ng kanyang mesa at binuksan ang isang notebook. Kinuha niya ang kanyang panulat at isinulat ang unang linya. Plano ng operasyon ng David Mendoza Memorial Health Center. Ang isang linyang iyon sa isang blankong notebook, ang unang pangungusap ng isang bagong kwento na magsisimula bukas. Tulad ng pagbubukas ng kanyang ama sa pinto ng pabrika, gamit ang isang dakok ng asin, bubuksan din ni Clara ang isang bagong pinto gamit ang isang dakok ng asin. At sa araw na bumukas ang pintong iyon, sa wakas ay makikita ni Clara sa kanyang harapan ang tanawin na pinangarap ng kanyang ama sa buong buhay niya. Kinabukasan ng umaga, 1 oras, na mas maaga dumating si Clara sa kumpanya. Ibang-iba na ang itsura ng unang palapag kumpara sa 1 buwan na ang nakalipas. Ang silid na dating ginagamit ni Miguel bilang sales director's office ay naging isang health examination room na. Ang dalawang katabing bakanting opisina ay naging waiting area at pharmacy. May rampa na sa hallway para sa mga wheelchair at sa dingding sa tabi ng logo ng kumpanya nakasabit ang mga salitang David Mendoza Memorial Health Center. Nilibot ni Clara ang examination room, sinusuri ang mga gamit. Blood pressure monitor, blood sugar meter, thermometer, mga pangunahing gamit pang medikal. Sa mga estante ng pharmacy, nakaayos ang mga gamot na madalas inumin ng mga matatanda tulad ng gamot sa sipon, high blood, panunaw at sakit ng ulo. Sinuri ni Clara ang bawat bote ng gamot, tinitiyak na tama ang mga label. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagtatrabaho bilang isang pharmacist ay muling gumagawa ng isang pamilyar na gawain. Naramdaman niyang bumabalik ang kanyang husay. Sa waiting area, may 20 upuan na nakaayos ng maayos at sa isang dingding may nakasabit na tarpaulin.
David Mendoza Memorial Health Center, libreng health check-up at gamot para sa mga nakatatandang nag-iisa. Sa ilalim ng tarpaulin, may isa pang linya sa mas maliit na letra. Gumawa kami ng mga gamot na nagliligtas ng buhay kaya gagamitin namin ito para magligtas ng buhay. Isang pangungusap mula sa sulat ng kanyang ama. Maagang dumating si Aling Feli at nagpupunas ng mga upuan sa waiting area. Nang makita niya si Clara, ngumiti siya. Maganda ang panahon ngayon, siguradong maraming matatanda ang darating. Ngumiti rin si Clara. Ngunit sa loob-loob niya nag-aalala rin siya. Darating kaya ang mga matatanda? Hindi kaya sila mag-atubiling pumasok sa isang bagong lugar. Hindi kaya sila maghinala dahil libre ito. Sinubukan ni Clara na alisin ang mga iniisip na iyon at isinuot ang kanyang apron. 9:00 ng umaga, binuksan ang health center. Sa unang 30 minuto, walang dumating. Umupo si Clara sa examination room naghihintay habang nakatingin sa labas ng bintana. Si Aling Feli ay hindi mapakali sa waiting area nakatingin sa may pinto. At mga 9:30 ng umaga, isang matandang babae ang nakita niya sa labas ng salamin na pinto. Kurbado ang likod, may hila-hilang kariton at matagal na tinitingnan ang anunsyo sa harap ng pinto. Tila nag-aalangan. Mabilis na lumabas si Aling Feli. Inay, tuloy po kayo. Libreng check-up po ngayon. Pasok po kayo. Dahan-dahang pumasok ang matandang babae. At pagkatapos niya isa-isang nagsidatingan ang mga matatanda. Tila nagkausap-usap na sila. Kumalat ang balita na may libreng check-up. Wala pang isang oras puno na ang 20 upuan sa waiting area. Ang mga walang maupuan ay nakatayo sa hallway. Suot ang kanyang apron, isa-isang tinanggap ni Clara ang mga matatanda sa examination room. Kinukuha niya ang kanilang blood pressure, sinusuri ang kanilang blood sugar, at tinatanong kung mayroon silang iniinom na gamot. Noong una, nahihiya pa ang mga matatanda kay Clara, ngunit nang ipaliwanag niya ang bawat gamot at dahan-dahang sinabi kung paano ito inumin, agad silang naging komportable. Hiha, para saan ba itong gamot na ito? Sabi ng doktor, inumin ko raw pero hindi ko alam. Lola, para po ito sa high blood. Isang tableta po tuwing umaga. Mas maganda po kung walang laman ang tiyan at huwag po ninyong isasabay sa suha. Nanlaki ang mga mata ng mga matatanda. Tila ngayon lang sila nakakita ng isang taong nagpapaliwanag ng detalyado tungkol sa kanilang gamot. Isinulat ni Clara ang paraan ng pag-inom sa malalaking letra sa bawat supot ng gamot at ibinigay sa kanila. Habang nagpapatuloy ang check-up, isang matandang babae na naghihintay sa waiting area ang umupo sa harap ni Clara. Maputi na ang buhok at malalim ang mga kulubot. Matagal niyang tinitigan ang mukha ni Clara at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Naku, ikaw ang anak ni Chairman Mendoza. Nagulat si Clara at tumingin sa matandang babae. Lola, kilala ninyo po ang papa ko. Hinawakan ng matandang babae ang kamay ni Clara. Magaspang at payat ang kanyang mga kamay, ngunit may lakas. Oo naman. Noong unang itinayo ni Chairman ang pabrika rito, kapitbahay ninyo ako. Tuwing Pasko, binibigyan kami ni Chairman ng mga gamot. Libre. Isang kwentong hindi alam ni Clara, na ginagawa pala iyon ng kanyang ama. Nagpatuloy ang matandang babae. Sabi ni Chairman, gumagawa siya ng gamot, kaya natural lang na bigyan niya ng gamot ang mga nangangailangan. Napakabuting tao niya. Namasa ang mga mata ng matandang babae. Kamukhang kamukha mo ang tatay mo. Salamat, Hija. Siguradong masaya ang tatay mo sa langit. Hawak ang kamay ng matandang babae, matagal na hindi nakapagsalita si Clara. Nanikip ang kanyang lalamunan. Ganito pala ang ginagawa ng kanyang ama sa buong buhay niya. Hindi para kumita ng malaking pera at mamuhay ng marangya, kundi para magbigay ng gamot sa mga nangangailangan. Para sa kanyang ama, ang kumpanya ay hindi isang paraan para kumita ng pera, kundi isang paraan para magligtas ng buhay. Namuo ang luha sa mga mata ni Clara, ngunit pinigilan niya ito at ngumiti. Salamat po, Lola. Mabuhay po kayo ng matagal. Hinawakan ng mahigpit ng matandang babae ang kamay ni Clara at sinabing, sige, mag-ingat ka, ikaw din. Ang lumang pagbating iyon ay nagbigay ng init sa puso ni Clara.
Tumagal hanggang hapon ang pagbubukas. Mas maraming matatanda ang dumating kaysa sa inaasahan. Pagkatapos ng check-up, kinuha ng mga matatanda ang kanilang mga supot ng gamot at paulit-ulit na nagpasalamat. Ang listahan ng mga matatandang hindi makalakad at kailangan ng delivery ng gamot ay umabot na sa 2 pahina. Si Aling Feli ay abala sa pagbibigay ng mga numero sa waiting area, pagbibigay ng tubig sa mga matatanda at hindi nagpapahinga. Ngunit hindi nawala ang ngiti sa kanyang muka. Ang taong 30 taon nang humaharap sa mga numero sa accounting department ay humaharap na ngayon sa mga muka ng mga tao. Nang gabi, nang makaalis na ang huling matanda at tumahimik na ang health center, umakyat si Clara sa opisina ng CEO sa ikalawang palapag. Pagpasok sa opisina, kinuha niya ang isang picture frame mula sa kanyang bag. Ang sulat ng kanyang ama na inilagay sa isang frame. Isinabit ni Clara ang frame sa dingding sa tabi ng painting ng kanyang ama. Clara, anak, ako ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito. Buong buhay akong gumawa ng mga gamot na nagliligtas ng buhay, kaya gamitin mo ito para magligtas ng buhay. Ang magulo ngunit malinaw na sulat kamay ng kanyang ama ay kumikinang sa loob ng frame. Matagal na tinitigan ni Clara ang frame at lumapit siya sa bintana. Sa labas ng bintana, nakikita niya ang health center sa unang palapag, ang madilim na examination room, ang maayos na waiting area, at ang pharmacy kung saan nakatambak ang mga supot ng gamot na ide-deliver bukas. Ang lugar na walang laman kaninang umaga ay napuno ng init ng 2 dosenang mga matatanda. Bukas sa susunod na araw at sa mga susunod pa darating ang mga matatanda. Kinuha ni Clara ang litrato ng kanyang ama sa mesa. Isang litrato na kuha sa pagbubukas ng kanyang unang pabrika. Nakasuot ng hiniram na suit, may hawak na asin sa isang kamay at nakangiti. Sa tabi niya, ang batang si Clara, hawak ang kamay ng kanyang ama. Tiningnan ni Clara ang kanyang ama sa litrato at tahimik na nagsalita. Papa, nagawa ko po. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit hindi siya huminto. Kanina po may isang lola na nagkwento tungkol sa inyo. Sabi niya, tuwing Pasko, binibigyan ninyo raw ng gamot ang mga matatanda sa lugar natin. Hindi ko po alam iyon. Alam ko pong mabuti kayong tao, pero hindi ko po alam na ganoon kayo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Clara. Mula ngayon, mamumuhay po ako nang hindi nakakahiya sa pangalan ninyo. Tulad ng kung paano naging sa inyo ang kumpanyang ito, gagawin ko po itong isang kumpanyang nagliligtas ng buhay. Ibinaba ni Clara ang litrato at pinunasan ang kanyang mga luha. At kinuha niya ang asin mula sa kanyang bulsa. Ang asin mula sa drawer ng kanyang ama. Pinaglaruan ni Clara ang mga butil ng asin sa kanyang mga daliri at ngumiti. Sa labas ng bintana, lumulubog na ang araw. Kumalat ang pulang kulay ng takip silim sa ibabaw ng gusali at sa ilalim nito ang mga letra sa signboard ng health center ay nabahira ng kulay ng gabi. David Mendoza Memorial Health Center. Ang pangalan ng kanyang ama ay mainit na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng takip silim. Sa kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama, nabawi ni Clara Mendoza ang ninakaw sa kanya. At gamit ang kanyang nabawi, nagsimula siyang magbigay sa mundo. Ang batang nakatayo sa harap ng pinto ng pabrika, hawak ang kamay ng kanyang ama at pinapanood ang pagsasaboy ng asin ay isa ng matanda na nagsasaboy ng sarili niyang asin at namimigay ng gamot. Ang asin ng kanyang ama ay nagtaboy ng masama at ang asin ng anak ay nag-aakit ng mabuti. Ito ang kwento ni Clara Mendoza. Hanggang dito na lang ang ating kwento para sa araw na ito. May isang babaeng naglalakad sa ulan na may dalang mga plastic bag. Isang gabing iniwan siya ng kanyang asawa, pinalayas ng kanyang biyenan, at inakalang wala na siyang pag-aari. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, nalaman ni Clara, tahimik na inilagay ng kanyang ama ang isang kalasag sa kanyang daan sa halip na mga bulaklak. Tumayo si Clara, dala ang kalasag na iyon, matapang na hinarap ang mga taong yumurak sa kanya at binawi ang lahat ng ninakaw sa kanya. At sa lugar na kanyang nabawi, ang unang ginawa niya ay ang parehong bagay na ginawa ng kanyang ama sa buong buhay niya. Sa mga sandaling ito, maaaring may isang taong tahimik na nagbabantay sa inyo.
May mga bagay na hindi nawawala kahit hindi nakikita. Iyon ay pag-ibig at iyon ay pamilya. Ang pagmamahal sa isang tao ay maaaring nangangahulugan ng pag-aalok ng tulong bago pa man sila madapa para makatayo silang muli. Siguradong mayroon ding ganoong tao sa tabi ninyo. Sana'y maging isang maliit na dahilan ang kwentong ito para magpasalamat kayo sa taong iyon. Kung may pagkakataon kayo mag-iwan ng isang mainit na mensahe para sa bida ng ating kwento, ang inyong kabaitan ay maaaring maging lakas ng isang tao para harapin ang bukas. Taos-puso akong umaasa para sa inyong tagumpay ngayon at bukas. Salamat.